Huling mock exam bago ang Gaokao. Nang mag-check ng papel, natuklasan. Ang papel na 20 taon na ang nakakaraan. Ang unang teacher na nag-check ng papel na iyon, ay misteryosong nagbigti at nagpakamatay kinagabihan. Ang pangalawang teacher na nag-check ng papel, ay biglang nabaliw sa opisina, at dali-daling dinala sa mental hospital. Nangangamba ang mga estudyante sa paaralan. Sinasabi nilang malas ang pagsusulit na iyon. Sino man ang humawak, malas. Ngunit ang ikatlong guro na nagsuri ng papel, ako iyon. Tinignan ko ang papel sa mesa, mapusyaw na ang kulay. Hindi ko mapigil ang manginig. Mapusyaw na ang papel, at luma na ang sulat. Hindi naman ito ang papel sa pagsusulit ngayong taon. Pero hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang itong nakasingit sa mga papel sa pagsusulit. Tapos, sinealed at inarkiba pa. Kaya may mga guro na nag-isip, baka kalokohan lang ng estudyante. Sinadyang maglagay ng lumang papel doon. Pero alam naman natin, imposible ito. Ito ang huling mock exam bago ang Gaokao. Lahat ng proseso ay mahigpit na sinusunod ang pamantayan ng Gaokao. Imposible talagang magkaroon ng pagkukulang. Kaya bakit, may lumitaw na isang exam paper na hindi naman dapat umiral? Biglang may bomb-ulong sa isang sulok. Imposible ba? Multo kaya? Pagkarinig ng mga salitang iyan, nanlaki ang mga mata ng lahat dahil sa takot. Dahil kamakailan lang, ang guro na si Jilly na nagbigti sa dormitoryo, ay mahilig sa buhay, at imposibleng magpakamatay. At si Ginang Joe na nabaliw. Karaniwan naman ay kalmado ang kalooban ko. Ang biglaan nitong pagkabaliw ay napakakakaiba. Huminga ako ng malalim at inaliw ang sarili. Marahil ay isang pagkataon lamang ang nangyari sa dalawang guro. Isang pagkataon lamang. Si Ginang Leo sa tabi ko ay may mukha ng takot. Ang papel na ito, galing ito 20 taon na ang nakakaraan. Ang estudyanteng iyon, matagal na pala. Si Leo, na palaging tahimik, ay biglang nagsalita para magpaalala. Sabi ng kutob ko, may alam si Leo. Pero kahit anong tanong ko, bulong ng bulong lang si Leo. Bumalik na siya. Lahat ay biglang tumunog ang bell. Para silang mga takas na nagsilabasan ang mga guro sa opisina. Sinundan ko agad si Leo. At hingal na tinanong siya. Sino siya? Lahat ay dapat. Ano ang ibig sabihin? Ayaw. Huwag nang magtanong ng marami. At huwag ding hawakan ang papel na iyon. At higit sa lahat, huwag mong alamin ang mga nangyari 20 taon na ang nakakaraan. Ang mga sinabi niya ay lalong nagpalalim sa aking pagtataka. Nakita niyang nag-aalangan ako. Biglang binaba ni Guro Leo ang kanyang boses. Kagabi, si Guro Zhao ay nasa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Tinatanong ko ang nurse na naka-duty noon, sabi niya. Noong gabi si Guro Zhao, parang may nakitang nakakatakot na bagay. Bigla na lang sumigaw. Pagkatapos, kumuha siya ng isang panulat. At itinutusok iyon sa sarili niyang lalamunan. Nang marinig ko ang lahat ng iyon, parang umiikot ang mundo ko. Natulala na lang ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ang mga mata ni Leo ay tumingin sa malayo, at saka siya nagsalita ng may kakaibang tono. Ang mga taong nakahawak sa test paper na iyon. Siyempre. Pero nahawakan ko na ang exam paper. Magkakaroon din kaya ako. Anong nangyari kaya sa estudyanteng kumuha ng exam paper na iyon? Punong-puno ng kahulugan ang tingin sa akin ni Leo. Bigla siyang bumantong hininga at dahan-daang nagsalita. Ang estudyanteng iyon, noon ay siya'y inapi ng lubha. Kaya naman pala'y hindi mapakali ang kaluluwa niya. Sabi sa akin ni Leo. Ang pangalan daw ng estudyanteng iyon ay Chen Yuan. Maganda si Chen Yuan at masipag at matyaga sa pag-aaral. Hindi pa siya bumaba sa top 3 nanograms klase. Ngunit mahirap siya, kahit na magaling siya sa pag-aaral. Pero sa klase, lagi siyang binubuli ng mga kaklase niya. Madalas nilang pinupunit ang mga notebook niya. Nagtatapon sila ng basura sa kanyang mesa. Hinayla pa nga nila ang damit niya. Pero ang namunguna sa kanila ay ang anak ng principal. Sino ba ang mangangahas na sumuway sa anak ng principal? Ang mga estudyante ay hindi. Ang mga guro rin ay hindi. Pero si Chen Yuan ay isang matapang na babae. Lagi siyang naniniwala na kaya niyang makaligtas sa pang-aapi sa pamamagitan ng pagsusumikap. Subalit isang gabi bago ang pagsusulit sa kolehiyo, siya ay kinaladkad ng mga masasamang estudyante sa kagubatan, at binugbog. Kinabukasan, si Chen Yuan ay pumunta sa lugar ng pagsusulit, na may dalang mga sugat, subalit ang pagsusulit ay tapos na, at ang estudyanteng nang api sa kanya. Sa huli ay nakapasa pa rin ako sa pagsusulit para sa kolehiyo.
Kaya nakapasok ako sa 185 unibersidad. Habang nag-uusap kami, bigla na lang sumulpot si Principal Sun sa likuran ko. Narinig daw niya, na may biglang dagdag na isang papel sa pagsusulit na di naman dapat nandun. Ano raw ang nangyari? Hindi ko siya kayang lokohin kaya ikwento ko ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Isinumbong ko ng totoo ang nangyari sa opisina. Akala ko matatakot din si Principal Sun. Pero tumawa siya ng may pang-iinsulto. Paghiganti ng multo. Nakakainis na siya habang buhay pa. Hindi ako naniniwala na kaya pa niyang gumawa ng gulo kahit patay na siya. Pinapunta kami ni Principal Sun sa opisina niya. Sa ibabaw ng mesa ko sa opisina, nakadisplay lang ang exam paper na galing 20 taon na ang nakakaraan. Pagkakita kay Principal Sun, ang dean na nasa gilid ay pa isang nagpaliwanag. Ang papel ay pumuputi na, at luma na ang mga sulat. Hindi nga po ito exam paper ngayong taon. Gusto niyo bang tahimik na magpatawag ng isang manggagaway? Hindi ako naniniwala sa mga multo. Ingatan ninyo ang inyong mga bibig dyan sa labas. Huwag kayong magsasalita ng kung ano-ano sa harap ng mga estudyante. Matagal niyang tinitigan ang papel na iyon. Parang may inaalala siya. Pero sa sumunod na segundo, ang lumang papel na iyon ay pinunit ng pagkalakas-lakas ni Principal Sun. Huli na ang pagpigil ng dean. Hawak na ni Ginang, Leo at Ginang. Joe ang pagsusulit na ito. Pareho na silang. Hindi po ba kayo natatakot? Pinunit ni Principal Sun ang pagsusulit na iyon, at itinapon sa basurahan. Hindi ko nga natatakot sa mga tao. Matatakot pa ba ako sa isang piraso ng papel? Pagkatapos noon ay umalis siya ng may pagmamalaki. Bago umalis, nag-iwan siya ng isang salita. Ang bagay na ito, sino ang mangangahas na maglabas kahit isang salita lang? Diretsahang tatanggalin. Ngunit kinaumagahan, ang paaralan ay puno ng mga lumulutang na papel na pagsusulit na kupas na ang kulay. Ang lumang sulat kamay at ang kupas na itsura nito. Ngunit iba na ito sa pagkakataong ito. Sa mga papel na nakalutang sa ere, ay may nakasulat pa ng pulang tinta. Nasiksik na mga salitang injustice. Si Principal Sun ay galit na pumunta sa security office para maniga. Kayo ba'y puro sahod lang ang inaatupag at hindi nagtatrabaho? Paano napunta ang mga papel na ito rito? Kung hindi ninyo malilinaw ito, ang security department ngayon din. Sabay-sabay silang umalis. May sumigaw sa likuran nila. Si Principal Sun, kahit na vice principal lang. Ang yabang naman ng ugali, hindi ba siya natatakot na makasakit ng damdamin? Ano pa bang dapat katakutin? Ang background niya, malakas kaya, bigla kong naisip ang isang bagay. 20 taon na ang nakakaraan. Nag-aral din si Principal Sun sa high school na ito. Hindi lang iyon. Ang tatay niya ay isa ring miyembro ng lupon ng paaralan dito. Kusang napatingin ako kay Gilio, pero nakita kong nakatingin siya kay Principal Sun gamit ang isang di maipaliwanag na tingin. Lalo nitong pinatibay ang hinala ko. 20 taon na ang nakararaan. Si Principal Sun pala ang nang-api kay Chen Yuan. Ang mga papel na lumilipad sa hangin. Agad na nakaagaw ng atensyon at pinag-usapan ng mga estudyante. Alam nyo ba? 20 taon na ang nakakaraan sa paaralan natin. May isang matalinong estudyante na hindi sumipot sa pagsusulit. Kaya nga, nagtangkang magpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Ang mga papel na nakakalat noon, ay mga papel niya pala noon. Pero tahimik lang ang mga guro. Nabalot ng matinding takot ang lahat. Bigla na lang may isang guro na nanginginig na nagtanong. Ang estudyanteng yun 20 taon na ang nakakaraan, nagpakamatay dahil hindi nakasagot sa exam. Sabi ninyo. Parang gusto niyang bumalik para kumuha ulit ng college entrance examination. Dahil sa sinabi niya, napasinghap ang lahat ng tao sa loob ng silid. Agad na sumingit ang department chair. Guro Zhang, huwag kang magkwento ng kung ano-ano. Paano naman makakakuha ng college entrance examination ang isang tao? Huwag mong ipakalat ang ganyang chismis sa mga estudyante. Nakakatakot man ang sinabi niya. Pero hindi naman talaga ito pinansin ng karamihan. Ngunit walang nakapaghanda. Sa pagbabalik ng taong yun, na halos 20 taon nang nawala, at siya nga ay bumalik na. 3 araw na lang ang natitira bago ang pagsusulit. Isang kakaibang pangyayari ang naganap sa paaralan. Sa gitna ng isang silid-aralan, biglang may lumitaw na isang lumang bag na kupas ang kulay. Agad na nakilala ni Guro Leo ang bag. Bigla siyang nanginig. Iyon ay, ang bag ni Chen Yuan. Talaga siyang bumalik na. Pagkasabi niyon, nagkagulo na ang lahat. Walang sino man ang nangahas lumapit. Galit na itinulak kami ni Principal Sun. Diretso akong tumakbo papunta sa lumang bag na iyon.
Hindi ako naniniwala na isang taong naka-S na ng mahigit 20 taon ay magagawa pang manggulo. Sabay sipa niya at natamba ang upuan. Bumagsak ang bag na nasa ibabaw. Nang mahulog ang bag sa sahig, isang admission slip para sa college entrance exam ang sumilip mula roon. Ang nakasulat sa admission slip ay ang pangalan ni Chen Yuan. Biglang natahimik ang paligid. Si Principal Sun ay nakatingin sa larawan ni Chen Yuan sa admission slip. Bigla siyang nanghina at napahiga sa sahig. Nagulat at sumigaw ang mga estudyante sa paligid. Habang tumatakbo ay sumisigaw sila, "May multo!" Dahil lalong gumimbal ang balitang ito. Nang marinig ito ng mga reporter, pinalibutan nila ang buong paaralan. Si Principal Sun, nakaharap ang maraming kamera, ay hindi nagpanik, bagkus ay mahinahon na nagpaliwanag. "Alam ko na maraming mausisa sa inyo tungkol sa nangyari 20 taon na ang nakakaraan. Tungkol sa isang estudyanteng nagngangalang Chen Yuan. At ako nga pala ay kaklase niya noon. Ang nais ko pong linawin sa inyong lahat, ay wala pong kahit isang kaklase ang nangbuli sa kanya noon sa klase. Nang malaman naming mahirap ang kalagayan ng pamilya ni Chen Yuan, nag-organisa pa nga kami ng pag-aabuloy sa klase. Pero si Chen Yuan ay may masamang ugali, nangunguha siya ng pera sa lihim, ang perang pang-operasyon ng ina ng kaklase niya. Kaya ang ina ng kaklase niya ay namatay sa ospital. Tungkol sa pangyayaring multo, gawa ito ng mga kakumpetensya, sinisiraan nila tayo para agawin ang mga estudyante natin." Ngunit pagkatapos niyang magsalita, si Jilio ay nagalit at sumigaw ng malakas, "Sun Jing, nagsisinungaling ka, habang nabubuhay pa siya. Hinahamak mo siya. Ngayon na siya na ang may kasalanan, sisisihin mo pa siya. Hindi ka ba natatakot na kapag gabi na't natutulog ka na, siya ay lalapit sa iyo?" Sinapo ni Principal Sun ang dibdib niya at sumigaw, "Malinis ang konsensya ko. Kahit napuntahan niya ako, hindi ako matatakot. Security, hilahin ninyo pababa ang baliw na ito." Pagkatapos, ilang salita lang ni Principal Sun, ay inilarawan na niya ang mga kakaibang pangyayari sa paaralan nitong mga nakaraang araw, bilang gawain ng mga kalaban nila sa negosyo, at sinamantala pa niya ang pagkakataon para magpakita ng paghihirap sa harap ng kamera. Mabilis na nabago ang opinyon ng publiko, para masira ang mga balita tungkol sa multo sa paaralan. Si Principal Sun nga pala ay kusang loob pa siyang tumira sa dormitoryo ng mga empleyado ng paaralan. Ngunit ng araw ding iyon, isang kakaibang pangyayari ang muling naganap. Nang gabing iyon, sa labas ng bintana ng silid ni Jisun, lagi na lang may lumilitaw na mga aninong hindi maipaliwanag. Pagkatapos, narinig ng buong paaralan ang mga kakaibang tunog na nanggagaling sa radyo. Isang mahinang tinig ng babae ang dahan-daang nagsalita, "Principal Sun, bumalik na ako. Bakit mo ako inaapi? Bakit mo ako pinagkulang sa exam? Bakit mo ako pinatay?" Si Principal Sun na medyo kalmado pa naman kanina, nataranta at halos mawalan ng ulirat, para siyang baliw na tumakbo palabas ng dorm. Pero nadulas sa hagdan at nabali ang buto. Pagkatapos ng pangyayaring ito, maraming guro ang nag-resign agad. Ang dati masigla at maingay na paaralan, ngayon ay naging desyerto at nakakatakot. Sa unang tingin, para itong bahay ng mga multo. Hindi na muling naglakas loob si Principal Sun na magsalita ng kung ano-ano. Lagi siyang kinakabahan at kinukulong ang sarili sa kwarto niya sa silid ng mga guro at nag-iisa't nagbubulong-bulong. "Huwag mo akong hanapin. Huwag mo akong hanapin." Malamig na tinitigan ito ni Jilio, para bang matagal na niyang inaasahan ang ganitong wakas. Isang gabi, habang wala silang pansin, pumunta ako sa kwarto ni Principal Sun. Gusto kong kunin ang naiwan kong gamit doon. Pero pagkabukas ko pa lang ng pinto, pinagtulakan siya ng ilang pulis at napaupo sa lupa. Si Principal Sun na nakatayo sa gilid, ay nagulat at napasigaw, "Bakit hindi siguro Leo? Ikaw pala." Ang takot na ipinakita niya kanina, ay puro pagkukunwari lang pala. Tumawag ng pulis si Principal Sun at nagtago sa silid, para lang mailabas ang nasa likod ng lahat. Pero hindi niya alam, ito rin pala ang bahagi ng plano ko. Palakihin ang gulo, hanggang sa magkaroon ng malawakang pagkilos ang pulisya. Umabot sa antas ng usaping panlipunan, para lang maging patas ang hustisya para kay Chen Yuan pagkatapos ng 20 taon. Sa malamig na silid ng pagtatanong, dahan-dahan kong sinabi sa pulis, na mahirap makuha sa akin ang totoo. May dalawa akong kondisyon. Una, ang buong pag-uusisa ay dapat ay livestream ng walang pagkaantala. Pangalawa, gusto kong samahan ako ni Principal Sun sa buong pag-uusisa. Kung hindi, wala akong sasabihin. Malaki ang epekto nito.
Pinag-uusapan ito ng buong syudad. Dahil sa napakalaking presyon ng publiko, nagdesisyon ng himpilan ng pulis na i-livestream ang pagtatanong. Kinutya ako ni Principal Son dahil daw sa labis kong kapalpakan. Dahil sa kagagawan mong iyan, 2 tao ang namatay. At naglakas loob ka pang mag-livestream. Hindi ka ba natatakot malunod sa galit ng mga tao? Pagkatapos, mahinahon ko siyang pinagwasto. Hindi ako ang pumatay. Lahat sila'y nagpakamatay. Iyan ay napag-alaman na ng pulisya sa kanilang imbestigasyon. Nakalimutan mo na ba? Pagkatapos, sinabi ko sa lahat, kabilang na ang mga nanonood sa livestream, ang isang madilim at nakapanghihilakbot na kwento. 20 taon na ang nakakaraan. May isang estudyanteng babae na ang pangalan ay Chen Yuan. Mahirap siya. Ngunit tinulungan siya ng mga mababait na tao. Nakapasok siya sa isang pribadong paaralan. Pinahalagahan ni Chen Yuan ang pagkakataong makapag-aral. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at nagsusumikap. Isang hapon, 10 taon na ang nakakaraan. Nakakuha si Chen Yuan ng unang pwesto sa klase. Tapos tinawag siya ng kanyang guro. Sa opisina ni Ginang Li, pinuri ni Ginang Li si Chen Yuan dahil sa pagiging masipag at maganda at matangkad. At tiyak na magtatagumpay siya balang araw. Pagkatapos, biglang nagbago ang tono ng guro. At pinakiusapan si Chen Yuan, natulungan si Son Jing sa pagsusulit. Kung hindi siya papayag ang kumuha ng exam. Si Chen Yuan ay biglang natakot at tumakas. Nang bubuksan na niya ang pinto para lumabas, hinarang siya ng isa pang Guro Zhao. Pinagbantaan ni Guro Zhao si Chen Yuan. Kung hindi siya papayag, hindi na siya makakapag-aral sa eskwelahan. Hindi nagsabi si Chen Yuan ng kahit ano tungkol dito. Hindi ko rin kayang sumuwi sa kanila. Ang kaya ko na lang ay mag-aral ng mabuti. Inaasam kong dumating na ang college entrance examination. Para makaalis na sa paaralan, makaalis na sa mga demonyong ito. Nang marinig iyon, nagwala si Principal Son sa galit. Paninirang puri yan. Matagal na yang nangyari, mahigit 20 taon na. Parang biro mo lang ba yun? Tapos totoo na. Ebidensya, mayroon ka ba? Wala nga akong ebidensya. Pero, ako na mismo ang ebidensya. Pagkasabi ko noon, napatingin sa akin ang pulis. Parang si Principal Son. Para kang nakarinig ng nakakatawang bagay. Mukhang may sakit ka sa ulo, nababaliw ka na. Hindi ako baliw. Dahil ako ang eksaminadong iyon 20 taon na ang nakakaraan. Ang tunay na anak ni Chen Yuan. Si Chen Yuan ang aking ina. Ipaghihiganti ko siya. Nanigas ang ngiti ni Principal Son. Imposible. 20 taon na ang nakararaan pa, nang magpakamatay si Chen Yuan sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Saan nanggaling ang anak na lalaki? Kung hindi ka naniniwala, pwede mong kunin ang dugo ko, at i-DNA match sa test paper na iyon. May natitira pang DNA ni Chen Yuan sa test paper na iyon. Pagkarinig ng pulis, agad na tinawag ang mga medical personnel para kumuha ng dugo, at agad ding lumabas ang resulta ng DNA test. At napatunayang ako nga ang tunay na anak ni Chen Yuan. Bahagyang nagulat ang pulis at nagtanong, may iba ka pa bang ebidensya na makapagpapatunay na totoo ang sinasabi mo? Meron, pero bigyan natin siya ng kaunting panahon pa. Nalilito ang mga pulis dahil sa akin, pero hindi nila alam na naghihintay lang ako ng isang saksi. Hindi naman talaga nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog ang nanay ko noon. Tinulak siya ni Principal Son papasok sa ilog. At tinangay ng agos. Nakita iyon ni Gilio. May kumatok sa labas ng silid ng pagtatanong pagkaraan ng 5 minuto. Ipinasok ng mga pulis si Gilio sa silid ng pagtatanong. Inaangkin niyang siya. Ang nakasaksi sa pagpatay 20 taon na ang nakakaraan. May kinuha si Gilio sa bulsa niya. Noong pumunta ako sa ilog para magpicture, hindi sinasadyang nakuhanan ko ang larawan ni Principal Son na tinutulak si Chen Yuan sa ilog. Ito lang ang ebidensyang maibibigay ko. Kompleto ang mga ebidensya. Wala nang maitatanggi si Principal Son. Pero bago siya mamatay, gusto pa niya akong isama sa kapahamakan. Tapos nagpapakita siya ng mga kalokohan sa eskwelahan. At hindi direktang ikinamatay ng 2 tao. Hindi ba siya dapat managot sa batas? Tumingala ako kay Principal Son at bahagyang ngumiti. Sino ang nagsabi sa iyo na ako ang nagpapakita ng mga multo sa paaralan? Sino pa ba ang gagawa niyan bukod sa iyo? Hindi pa niya natatapos ang sasabihin, nang may kumatok ulit sa pinto ng silid ng pagtatanong. Nagtatakang lumingon si Principal Son, ngunit sa isang iglap na nakita niya kung sino ang dumating. Unti-unting lumaki ang mga mata niya dahil sa takot. Ikaw, hindi ka pa pala patay, dahil ang nagtutulak ng wheelchair
ay walang iba, kundi ang nanay ko, si Chen Yuan. 20 taon na ang nakalipas, hindi nakasali sa pagsusulit ang nanay ko, at tinulak pa siya sa ilog, bago siya nasagip ng isang mabuting tao. Pero ang kalagayan ng isip ng nanay ko, ay may problema na. Araw-araw siyang natatali, sa pag-iisip na kailangan niyang kumuha ng college entrance exam. Ang ginagawa niya araw-araw ay pagsagot ng mga pagsusulit, pareho lang na pagsusulit. Parang 20 taon na ang lumipas. Nahirapan akong lumaki. Unti-unti na ring nagising si mama. Nang malaman kong gusto niyang mag-higanti, sinimulan ko na ang sarili kong plano. Imposible. Ang dami kayang gwardya sa paaralan. Paano ninyo hindi mahahanap ang anggas na yan? Dahil ang mga gwardya sa paaralan ninyo, ang mga taong nagligtas sa akin noon sa ilog, napakabuti niya sa akin sa mga nakaraang taon, at handa rin siyang tumulong sa akin. Bago siya mamatay, gusto ko lang sana makita ang mga matatandang kaibigan ko. Sino naman ang mag-aakala na sa simpleng pagtatanong ko lang kung naaalala pa nila ako, ay magpapakamatay na sila. Napakakakaiba rin noon. Nakakagulat din iyon para sa akin. Nang malaman ng ganitong katotohanan, biglang nagkagulo ang live stream. Agad na dinala ng pulis si Principal Son. Samantalang ako at ang nanay ko, pagkatapos na maturuan ng pulis ay pinalaya kaagad. Ang pagkukunwari ni Huayin ay hindi naman krimen. Pero, ang paghahanap ng katarungan na ito ay tumagal ng 10 taon.